Hello guys, welcome to OFW in UK. At today pag-usapan natin yung paano ba makatipid ang isang Filipino nurse dito sa UK. Bilang isang Filipino nurse na nagtatrabaho dito sa UK, kailangan talaga nating magtipid. Unang-una, hindi naman kalakihan yung sahod natin dito. Kung meron man na yung mataas yung sahod, ay marami naman tayong binabayaran. Kagaya ng rent sa bahay, yung mga utilities, gaya ng kuryente, tubig, at wifi. Isama mo na rin yung transportation. Pagkatapos, most of us, since we are Filipinos, marami tayong sinusuportahan na family natin, kagaya ng mga kamag-anak natin na nasa Pilipinas. So, isa sa ginagawa namin para makatipid ay yung pagluluto ng aming pagkain o baon namin. Since day off namin ngayon is nagluto na si Chen nung kakainin namin at babaunin namin for a couple of days. So, ito yung sinasabi ko, batch cooking, para minsan ang pagod na lang kasi minsan wala ka ng time, pagod ka na from work, hindi ka na makapagluto ng pagkain na kakainin mo. So usually nagluluto na kami ng kakainin namin ng mga ilang araw. So tara, pakita ko sa inyo guys. So ito yung spaghetti sauce, ito yung spaghetti, matagal na rin kaming hindi nag-i-spaghetti kaya nagluto siya ng spaghetti. At ito naman yung favorite ko, adobo. Popular Filipino dish natin guys. Ayan, at specialty rin ni Che. Ang sarap nung luto niyang adobo. Since less carbs kami ngayon guys, so yan, nagluto rin siya ng gulay. Repolyo with pork. So ayan yung pang-terno dito sa adobo. As you notice guys, maramihan na yung niluto niya para mag-last ito hanggang sa next day off namin. So ganyan yung strategy na ginagawa namin dito para makatipid sa pagkain. Kasi imaginein mo, kung hindi ka magbabaon, bibili ka ng pagkain sa labas. Tapos yung pagkain na yon hindi pa swak dun sa gusto mo talagang kainin. Kasi usually sa hospital, sandwich, pasta, bread, ganyan yung mga sineserve nila na pagkain. Tapos ang per serving nila, minsan aabot ng 5 pounds, 6 pounds, 7 pounds, 1 meal lang yon. Imaginein mo gaano kamahal yon guys, kung per day mo siyang kukumputin. So yung niluto niya ngayon is mga 20 pounds yan. So good for 2 na, tapos maglalas na ng ilang araw. 3 putahe na yon. So isa yan guys, ginagawa namin para makatipid dito sa UK. Ay yung pagluluto ng by batch. Kung hindi ka naman marunong magluto is madali lang naman yan. Meron namang YouTube, di ba? Tsaka syempre since naka-abroad tayo, gagawin talaga natin yung lahat para makatipid tayo of course. At lalo na tayong mga Pilipino, magaling tayo sa ganyan. Isa pang ginagawa ko para makatipid ay yung nagki-keep track ako ng aking mga expenses. So meron akong list dito sa aking phone na chine-check ko every month. So halimbawa, sweldo ko. Isusulat ko na yung sahod ko dito. Tapos ima-minus ko na yung aking mga fixed na bills. Para alam ko kung saan napupunta yung pera ko. Examples ng aking mga binabayaran ay yung transportation, yung rent, ultimo yung subscription ko sa unlimited sa sine, nakasulat din dito. Nandito yung aking wifi, yung aking mobile load, yung electricity, yung mga loans na binabayaran ko, para alam ko kung saan napupunta yung pera na aking ginagastos every month. So, ito yung guys. So, kung ano man yung natitira dito, yun yung pinagkakasya ko, nilalagay ko sa aking savings. Kahit konti lang yung naititira ko, ay nilalagay ko sa savings pa rin yun. At least for emergency, meron kang huhugutin. Kasi dito sa UK, or dito sa abroad, kung nasaan ka man, mahirap kang mawalan ng pera o wala kang emergency funds na huhugutin. Kasi mahirap maghanap ng tutulong sa'yo, hindi kagaya kung nasa Pilipinas ka, nandyan yung friends and family mo. Dito, ikaw lang mag-isa. So, kailangan meron kang backup plan para sa time na emergency ay meron kang huhugutin. Isa sa pinakamalaking gastos dito sa UK o kung nasaan ka man sa abroad ay yung rent o yung bayad sa bahay. Kung wala ka pang sariling bahay at nagre-rent ka pa lang, malaking bagay yung makamura ka sa rent mo sa bahay. Kagaya namin, nag-decide kami na mag-downsize ng bahay from 2-bedroom to 1-bedroom flat based sa needs namin. Since wala pa kaming anak is
nag-downsize muna kami to a 1-bedroom flat para mas makamura kami. Before kasi, nung bago kami dito, is ang priority namin is makakuha lang ng bahay. Dahil limited time lang yung binigay sa amin na free accommodation. So as soon as possible, kailangan na naming lumipat. Kaya kami napunta dun sa 2-bedroom house. Pero kung nagkaroon kami ng pagkakataon na makakuha ng 1-bedroom, is pipiliin din namin yung 1-bedroom kasi mas mura. Magandang idea rin dito guys is yung meron kang mga kakilala, yung mga friends ka, may kasama ka sa bahay. Especially dun sa mga single. Kasi the more kayo sa bahay, is the more may split yung bayad nyo sa bahay. So mas mura yung babayaran nyo. In our case, since magkasama kami ni Che at magkasama naman yung pera namin, is kanya-kanya kami ng toka. So sa akin yung rent, tapos sa kanya yung halimbawa yung mga groceries. Tapos yung natitira is meron kaming tinatawag na joint account kung saan naglalagay kami ng aming kanya-kanyang savings para walang pressure. In addition dun sa cooking by batch, meron din kaming shopping by batch. Wherein namamalengke kami in bulk para mas mura. So may budget na si Che dun sa mga bibilin niya na groceries. Tapos pinag-compare din namin dito yung mga stores na may murang tinda at dun kami namimili. Kami dito sa lugar namin is namimili kami sa Aldi kasi malapit sa amin at mura talaga yung tinda nila. Speaking of pamimili, bilang nurse sa NHS meron tayong mga discounts na nare-receive guys. Si Che ginagamit niya yung blue light card niya which is nagagamit namin pag nagpupunta kami sa mga restaurants na nagbibigay ng certain discounts kapag meron kang blue light card at nagtatrabaho ka sa NHS. Meron kaming restaurant na kinakainan dito yung chicken, parang chicken inasal siya. Tapos, pagdating namin doon, hindi na nila tinatanong yung card namin kasi usually ginagamit namin yon at kilala na nila kami. Speaking of discounts, is mina-maximize talaga namin yung mga subscription sa mga cards, sa mga unlimited, ganyan. For example, in our case, mahilig kaming manood ng sine, so nag-avail kami ng unlimited subscription sa sinehan, wherein nakasubscribe ka monthly, tapos unlimited yung panonood mo ng sine. Instead of paying the ticket per head, ayun libre na unlimited pa. Tapos yung card na yon is magagamit mo pang discount sa mga restaurant na affiliated dun sa card na yon. Di ba ang ganda? Ito yung sinasabi ko guys na unlimited card sa sinehan. Cineworld Unlimited. Ito yung app na ginagamit ko. So makikita mo dyan yung mga movies na available sa lugar nyo. Tapos yung time, pwede ka na rin mag-book dyan. Ipapakita mo lang yung QR code sa sinehan after mo mag-book. So ayan guys, tip yan. Kung mahilig kayo manood ng sine, mag-subscribe na kayo dito. Aside from discounts, isa pang way para makatipid ay yung makapag-cut ka ng transport costs. One way is yung pag-avail ng bus passes. Meron dito yung meron silang promotion, bibili ka ng bus pass for 1 month, tapos babayaran mo lang siya like 30 pounds ganyan, instead of paying 3 pounds per ride. So malaking tipid yun pag ganon. Tapos sa mga trains naman, meron silang mga rail cards na may corresponding discounts sa mga places na pupuntahan nyo. So para malaman yung mga passes na to at rail cards, pwede nyong puntahan yung website ng mga transport gaya ng bus at nung train line. In our case dito sa aming area, yung bus namin ay yung city bus tsaka yung stagecoach. Tapos sa train naman, meron kaming GWR at cross country. One way din para makatipid sa transport ay yung kung malapit naman yung workplace mo or kung malapit yung pupuntahan mo, is lakarin mo na lang. O kaya kung meron kang bicycle, is magbike ka na lang. Healthy pa, di ba? Lalong-lalo na dito sa UK, masarap maglakad at magbike kasi hindi naman kagaya sa Pilipinas na puro polusyon. Dito masarap yung hangin guys. I tell you. Itong next na sasabihin ko is merong debate dito kasi merong iba yung talagang solid yung kanilang pagpapadala sa Pilipinas. Kasi nga, dun nila pinapakita yung love nila sa kanilang mga family.
Sa akin naman, since long-term yung pagpapadala or pagtulong sa mga family sa Pilipinas financially, kailangan maging stable ka rin sa sarili mo financially. Hindi masamang magpadala ng extra, lalo na kung nakakaluwag-luwag ka naman. Why not, di ba? Pero kung hindi kaya ng budget, wag mong ipipilit. Kasi in the end, ikaw din yung mahihirapan, and then sa huli is maapektuhan din yung pinapadala mo sa iyong family sa Pilipinas. Speaking of pagpapadala, gumamit ka nung mga lower fee na transfer apps. So sa akin, yung ginagamit ko is yung Remitly. So ayan siya guys, trusted na ginagamit ko yan, Remitly. Mataas yung rates nila, tapos mababa yung fees. Yan, kung gusto nyong i-try, sendan ko kayo ng code, char. So ito guys, isisingit ko lang ha. Baka awayin ako ni Chen ito. Para makatipid is iwasan yung too much online shopping. Gaya nung Amazon, Shein, TikTok Shop. Lalo na yung deserve ko to spending. Sabi ko nga, hindi naman masama kung merong extra. Pero kung hindi kaya at pwede namang bawasan, why not, di ba? So ayan guys, ilan-ilan lang yan sa mga bagay na ginagawa namin na pwede nyo rin gawin para makatipid kayo dito sa UK. Kung nakaabot ka sa video na to, paki-comment naman dyan sa baba bilang isang OFW. Ano yung mga bagay na ginagawa mo para makatipid at makapag-save ng pera dito sa abroad? If you find this video interesting, paki-like at mag-subscribe ka na sa aming channel para updated ka sa aming mga latest uploads. Bye!